si Liam sa pagtingin sa cellphone na hawak-hawak nito. Senyorito, kumain ka na po. Hindi ako gutom. Pero senyorito, hindi pa po kayo kumakain mula kagabi. Pagpupumilit ni Susan. Just leave, Manang Susan. Ayokong kumain. Sige po, senyorito. Iiwanan ko na lang po. Baka gusto niyong kumain mamaya. Ay, Diyos ko po! Nagulat sa takot si Susan nang biglang itaob ni Liam ang mesa at pinaghahampas sa mga upuan. Bawat mahawakan nito ay tinatapon. Para itong mabangis na leon na nagwawala sa galit. Nagsisisigaw si Susan at humingi ng saklolo. Madam! Sir! Tawag ni Susan. Agad na dinuluhan si Liam ng ilang kalalakihan at hinawakan ito. Leave me alone! All of you! Patuloy ang pagwawala nito at pagsigaw. Ngunit maya-maya lang ay kumalma na ito nang turukan ng pampakalma ng nurse. Bakas ang mga luha sa mga mata nito habang sinasambit ang pangalan ni Laika at ni Louie bago tuluyan nitong ipinikit ang mga mata. Aren't we to be blamed for what happened? What did you do to our grandson, Minerva? I'm afraid Liam might give up. Ani Andrew na isinuklay ang mga daliri sa buhok. Liam, iho. Tila lumambot ang puso ni Minerva sa nakikitang pinagdaraanan ng anak. Maaaring mali siya, subalit gusto lang niyang protektahan ang anak. Ngayon lang naisip ni Minerva na posibleng sila lang naman talaga ang nagpapahirap dito at hindi si Laika. Then, we have to find her. Ani Minerva. We need to find them because if we don't, your guilt will haunt you for the rest of your life. Ani Andrew. Tumingin si Minerva sa asawa na umiiyak na rin. How come it's only me? Aren't you against the two of them as well? Panunumbat ni Minerva. Yes, but not to the point of losing my grandchild. I regret that I listened to you, Minerva. Bumalik si Liam sa mansyon ng mga Fajardo upang magpaalam lamang sa pamilya sa nalalapit na pagpunta niya sa Amerika. Nakapagdesisyon na siyang iwanan ang Pilipinas at doon na lamang manirahan sa ibang bansa. Ayaw na niyang makita ang anumang bakas na maaaring makapagpaalala sa kanya sa kanyang mapapait na karanasan. Won't your decision change, iho? Anang inang si Minerva na pinigil si Liam sa braso. You won't miss me if I'm gone, Mom. Just like you got rid of my wife and my son. Don't worry, we will find them. Ani Minerva. Bakas sa mga mata nito ang pagsisisi sa ginawa, subalit hindi na ito magawang paniwalaan ni Liam. Too late. Don't look for them, Mom. I know, you will never accept Laika. Mariing sabi ni Liam na lumabas na ng living room habang naiwang napapaluha si Minerva na walang nagawa sa desisyon ng anak. Kahit ang ama si Andrew ay wala ring nagawa para pigilin si Liam. Sinubukan nilang ipahanap noon na mag-inang Laika and Louie, ngunit hindi na nakita ang mga ito. Napaangat ng tingin si Liam nang bumukas ang pintuan. Pumasok si May at may inilapag sa kanyang mesa. Here's your ticket, sir. Enjoy your flight. Anang sekretarya na iniabot sa kanya ang maliit na envelope. Thanks, May. Anitong kinuha ang maliit na envelope. Nang palabas na si May ay napalingon muli ito sa kanya. By the way, sir, meron po palang naghihintay sa inyo sa lobby. Sino? Si Mr. Delfrado po. Okay, let him in. Tinungo nito ang sofa na nasa loob mismo ng opisina at umupo habang hinihintay si John. Sa loob ng halos 2 taon ay ngayon lang muling nagpakita sa kanya ang kaibigan. May kung anong kirot ang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan at pumasok si John. Tumayo siya para salubungin ang kaibigan. Hey bro, how are you doing? I heard you're leaving for good. Ani John na kinamayan siya. Yeah, won't you look for them anymore? Natigilan siya. Alam niyang si Laika at Louie ang tinutukoy nito. Mahal na mahal niya ang kanyang mag-ina. Pero mula noong nawala ito, ay hinayaan na lang niya at hindi na sinubukang ipahanap pa. Minsan nang nanganib ang buhay ng mga ito nang dahil sa kanyang pamilya.
hindi na niya hayaang mangyari ulit iyon. Kapag malapit ang mga ito sa kanya, ay mas lalo lang napapahamak ang mga ito. Malaki ang tampo niya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na si Minerva. Kaya naman, mas minabuti na lamang niya na pumunta ng Amerika at doon na manatili. Pero tila may kung anong pumipigil sa kanya. John, don't you get it? I don't want to bring them up again, especially to my family. Ani, Liam. Just like that? They're your family. Tila hindi makapaniwalang sabi ni John. Every day is a threat to them, lalo na doon sa mga taong malalapit sa akin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko para protektahan sila. Kaya mas mabuti na ito. Alam ni Liam na maaaring manganib din ang buhay ng kanyang mag-ina sa mga kamay ni John. Hindi nalingid sa kanya ang galit nito. Hindi man ito sabihin, pero nararamdaman niya. Malaki ang naging kasalanan niya sa kaibigan dahil sa nangyari sa kanila ni Trixie noon na nobya naman ito. Kaya kaduda-duda ang pagiging mabait nito sa kanya at sa kanyang mag-ina. Hindi niya naramdaman na nagkasakit siya, pero iyon ang sabi ng kanyang pamilya. Hindi din naging lingid sa kanya ang mga nangyari dahil sinasabi sa kanya iyon ni Susan. Wala siyang magawa ng mga panahong iyon para protektahan ang pinakamamahal niyang anak at si Laika. Kung kaya takot na siya na baka maulit muli iyon at hindi niya maprotektahan at tuluyan na niyang makalimutan ng mga ito. Even then, Liam, you were a coward just like how you kept the truth about Stephanie's death. Ani John, natigilan siya. Alam niyang darating sila sa puntong ganito ng kaibigan kaya oras na para harapin niya ito. I know. Tumingin ito kay John na nangingilid ang mga luha. Kaya nga habang buhay na inuusig ako ng konsensya ko. Pati ang ginawa ko sa iyo, John. Pakiusap. Huwag mo na silang hahanapin pa. Huwag mo silang idadamay sa galit mo sa akin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo kaya please, nakikiusap ako. Lubayan mo na sila. Napabuga ng hangin si John. So, you're well aware of what you've done. Paano ko sabihin ko sa iyo na alam ko kung nasaan sila at kayang-kaya ko silang puntahan kahit anong oras? What? Alam mo kung nasaan si Laika? Nabuhayan siya ng pag-asa pero natakot siya sa maaaring gawin ni John. No, please, not my son and my wife. Ako na lang ang saktan mo. Wag lang ang pamilya ko. Pakiusap niya. Then look for them. It didn't take me long to figure out what you and Trixie did to me. I would have to hurt or killed you right away. I should have been happy for you when you were sick. But I wasn't. You asshole. Why can't I repay you? Do I deserve to hear an apology from you? Tiimbagang nasabi ni John. Is my apology still acceptable? Nangingilid ang mga luha na sambit ni Liam. Even Stephanie didn't accept my apology until she died. I'm so sorry kung nagawa ko yun pero wala talaga kaming relasyon ni Trixie. Hindi ko sinasadya. Hindi ko agad nasabi sa iyo kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hiyang-hiya ako sa iyo, John. Isang suntok ang pinakawala ni John na tumama naman sa panga ni Liam na muntik na nitong ikasubsob. Pinahid nito ang gilid ng labi na may dugo habang si John naman ay nakakuyom ang kamao at nagtatagis ang mga bagang. Sige, saktan mo ako kung yan ang makapagpapagaan ng loob mo. Ani Liam. Natawa ng mapakla at napailing si John. You're the most ridiculous person I've ever met. Gusto mong saktan kita o patayin dahil lang sa walang kakwento-kwenta mong dahilan? Why not find your wife and son? Protect them! Because even if I kill you now, it's pointless. It's over. Unless you don't want them anymore and want to leave them to me. You get to choose between your family and your fear. Tila natauhan si Liam sa sinabi ni John. Hindi niya naisip iyon dahil masyado siyang nagpadaig sa kanyang takot at kahinaan. Nakalimutan niya na ang kanyang mag-ina nagbibigay sa kanya ng lakas para muling makabangon. Nabuo ang desisyon ni Liam na muling makapiling ang kanyang mag-ina. I'm so sorry, John. Sana mapatawad mo pa ako.
Salamat at nahanap mo sila. Ani Liam. Noon pa man ay alam niyang matulungin si John. Ito pa ang hininga niya ng tulong para maisagawa ang plastic surgery ni Laika. Kaya mula noon, hindi na siya tinigilan ng kanyang konsensya dahil hindi niya masabi sa mabait niyang kaibigan ang kanyang kataksilan sa kabila ng kabaitan nito sa kanya. Napatangu-tangu na lamang si John. Matagal na kitang napatawad, bro. Panahon na siguro para ipaglaban mo ang iyong pamilya. Puntahan mo sila. Malaki na ang anak mo. Naluluhang napangiti si Liam. Hindi niya akalain na makikita na niya ang kanyang mag-ina. Wala man lang siyang nagawa para hanapin ang mga ito. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakawalang kwentang ama. Wow! Napakaraming handa naman ni Louie ah. Bongga! Ani Lira habang pinisila mukha ng bata. Agad naman itong tumakbo palabas at nakihalubilo sa mga batang bisita habang si Laika at Lira naman ay naiwan. Ate, bakit naman napakabongga naman yata ng party ni Louie? Samantala nung birthday ko hindi mo man lang ako pinagparty ng ganito? Ani Lira na nakanguso habang kumakain ng kapirasong fried chicken na dinampot sa hapag. Syempre, unik-uwiho ko si Louie. Samantalang ikaw, may trabaho naman. Bakit hindi mo pagandaan din ang birthday mo? Ani Laika na abala sa pag-aayos ng mga party hats. Tinulungan na rin ito ni Lira. Nga pala ate, wala ka naman masyadong bisita, kaya pinapunta ko mga kaibigan ko. Ani to. Ngayon lang ulit nakauwi si Lira sa probinsya, kaya naman ay kinumbida din ito ang mga dating kaibigan na kaklase. Abay oo naman, walang problema. Madami namang pagkain dyan. Pero may bisita mamaya si Louie. Espesyal. Pagbibida niya. Napakunot noo si Lira na tumingin sa kanya. Espesyal? Sino naman yun? Di sino pa? Di yung ninong niyang taga Manila. Biglang namilog ang mga mata ni Lira. You mean, si Kuya John? Oo, sino pa ba? Napailing siya dahil tila may nakikita siyang kislap sa mga mata ng kapatid tuwing nababanggit ang pangalan ni John. Nang bumalik sina Laika at Louie dito sa probinsya mula sa pagtakas sa mga Fajardo, ay naiwan si Lira na nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan nito. Sa hindi maiwasang pangyayari, ay lihim itong humahanga sa tinatawag nitong kuya na walang iba kundi si John. Subalit nang malaman nito na isa si John Del Prado sa mga nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, ay dumistansya na ito at iniwasan ng magkagusto kay John dahil sa tila malalangit at lupa nilang agwat. Napalunok si Lira. True ate? Pupunta si Kuya John? Naku, teka lang ha. Napatingin si Laika sa kapatid nang bigla itong kumuha ng suklay at tumingin sa salamin. Hoy Lira, bakit parang natataranta ka dyan? Pansin niya. Wala lang ate, nakakahiya naman kasi kay Kuya John. Pangit bahay natin. Nasaan na raw ba siya? Ani Lira na hindi mapakali sa pag-aayos ng mga party hats na halos magkanda hulog na. Napataas na lang ng kilay si Laika habang pinagmamasdan ng kapatid. Ate, mag-aasawa ka na ba ulit? Seryosong tanong ni Lira. Napatingin siya at natigilan sa ginagawa. Ano ka ba? Wala sa isip ko yan. Bakit mo naman nasabi? Tanong niya. Wala lang. Nagtataka ako kay Kuya John. Ang layo-layo pa ng pinanggalingan niya pero sumadya pa talaga siya rito. Baka naman ikaw ang pupuntahan niya ate. Nanliligaw ba siya sa iyo? Diretsang tanong ni Lira. Hindi no? Chick boy kaya ang lalaking yun. Tsaka magkaibigan lang talaga kami. Sa dami nang naitulong niya sa atin, hindi pwedeng hindi ko siya suklian kahit sa ganitong paraan man lang ng paghahanda. Kaya ikaw, tingnan mo sa labas kung ayos na mga mesa roon. Teka, crush mo siya no? Pagpapaamin niya sa kapatid. Hindi ah, mariing tanggi ni Lira. Sus Lira, hindi naman halata. Halatang halata lang. Ngumuso lang at umirap si Lira sa kanya. Natigilan sila sa pag-uusap nang narinig nilang tila may bagong dumating. Nasa bakuran lang ng bahay nila gaganapin ang masquerade birthday party ni Louie at ang lahat ng mga bata ay mayroong costume. Ate, dumating na yata si Kuya John.
Ani Lyra na excited na lumabas. Nagmamadali naman siyang lumabas para salubungin si John. Aminado siyang mas excited siyang makarinig ng balita tungkol kay Liam. Kumusta, Laika? Sakto lang ba ang dating ko? Masiglang bati ni John na nakipagkamay pa sa kanila ni Lyra. Oh, ikaw, kailan ka babalik sa kumpanya? Baling nito kay Lyra. Isasabay na kita pabalik ka. Marami ka ng pending na trabaho doon. Yes, Kuya John. Ay, sir pala. Siguro, sa makalawa po, babalik ako. Anito. Sasabay ka nga sa akin eh, hindi mang-uuna. Napapangiti na lang si Lyra sabay ipit ng buhok sa likod ng tenga. Tiningnan ito ng makahulugan ni Laika, kaya napakagatlabi na lang si Lyra na tila nahiya. Buti, hindi ka nahihirapan sa biyahe. Baling ni Laika kay John. Actually, kagabi pa kami dumating. Nag-check-in lang kami sa hotel sa bayan. Anong lalaki? May kasama ka? Tanong ni Laika. Yeah, yung driver ko. Siyempre, hindi ko naman kayang mag-drive mag-isa ng ganito kalayo. Teka, nasan nga palang inaanak ko? Hinagilap ng mga mata nito si Louie na kasama sa mga batang naglalaro. Louie anak, halika! Tawag ni Laika sa bata. Agad naman itong tumakbo palapit sa kanila. Bakit po, Mami? Siya si Ninong John. Say hi to Ninong. Aniya. Hello po, Ninong John. Magiliw na sabi nito sabay nagmano pa kay John. Wow, ang bait naman ng inaanak ko. Sabay napayo ko ito para tingnan sa mukha ang bata. Pogi ah. Little Liam talaga. Naku, matutuwa ang daddy mo kapag nakita ka. Sabi nitong ginulo ang buhok ng bata. Kilala mo po ang daddy ko? Tanong ni Louie. Oo naman, gusto mo ba siyang makita? Hindi umimik si Louie. Mulat sa pool kasi ay wala itong kinagis ng ama. Ni hindi rin ito nakakakita ng litrato ng ama dahil naiwan ni Laika ang kanyang cellphone sa rest house noon. Ngumiti si John at hinawi ang buhok sa noo ng bata. Don't worry. You will see him soon, baby. Miss na miss ka na ng daddy mo. Tumangu-tangu lang ang bata. Pagkuway umalis na, kasama ni Lyra para paupuin sa unahan dahil mag-uumpisa na ang party. Samantalang si Laika at John ay naiwang nakatayo malapit sa may pintuan. Kumusta na nga pala si Liam? Anong balita sa kanya? Seryosong tanong niya. Iyon talaga ang gusto niyang malaman mula kay John. Napangiti lang ang lalaki pagkuway inilagay ang mga palad sa magkabilang bulsa. Ikaw naman, patapusin mo naman muna ang birthday ng inaanak ko. Baka magkaiyakan tayo. Masisira ang birthday ng anak mo. Anang lalaki. Napatango na lang siya at hindi na nag-usisa pa. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay hindi pa rin pala magaling si Liam. Ayaw niyang maging malungkot sa birthday ni Louie. Nakaupo na ang mga bisita sa kani-kanilang mesa at nasa unahan ang mga bata na naka-masquerade costume. Nagpalaro muna ang host ng party kaya masayang masaya. Hindi lang ang mga bata kundi pati ang mga matatanda. Tuwang-tuwa din si Laika nang makitang nanalo pa si Louie sa laro. Tara, doon muna tayo umupo. Niyaya niyang umupo si John sa bakanting mesa, ngunit maya-maya lang ay tinawag na rin siya ng host para magbigay ng mensahe sa anak. Medyo napapaluha pa siya sa kanyang mensahe, pero pinilit niyang ngumiti at maging masaya. Agad naman niya itong binawi at pinalitan ng mga pabirong salita. Pagkatapos ay nagkainan na ang mga bisita at kasunod niyon ay ang pagkanta ng birthday song para sa pag-blow ng cake ni Louie. Mga bata, mayroon pa palang espesyal na bisita si Louie. Gusto niyo na bang makilala? Babati siya sa birthday ni Louie. Tatawagin ko na. Anang host. Mr. Guy, lumabas ka na po. Tawag ng host. Hinihintay ni Laika na tumayo si John sa kinauupuan nito upang magbigay mensahe. Pero hindi naman ito tumatayo. Bagkus ay ang ganda pa ng pagkakaupo nito. Ikaw na yun, John. Aniya sa lalaki. Natawa lang si John. Mystery Guy daw eh. Dapat ninong ka mo. Tugon nito. Tumayo si Laika para puntahan ang host at itama ang pagtawag kay John. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa stage
ay may lumabas na isang lalaki mula sa likuran ng stage na naka-masquerade costume din. Bumalik siya sa mesa nila ni John kung saan sila nakaupo. Nakalimutan niyang may kinuha nga pala silang magician. Sana lang ay matuwa ang mga bata sa magician na nakuha nila. Naagaw ang kanyang pansin sa matikas na tindig ng magician. Hindi niya alam kung bakit tila nabuhay ang kanyang pakiramdam na magka-crush muli kahit sa tindig pa lang ng lalaki. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang malapad na balikat nito at matipunong katawan sa suot nitong panloob na puting polo na nakaawang pa ang butones. May blazer itong itim na halos magpantay sa mga tuhod nito habang nakasuot ito ng magician hat. Lumapit ang lalaki sa host. May daladala itong 3 balloons na may nakasulat na I love you. Pagkuway ipinahawak muna ng balloons sa host at nagumpisa na ito ng kanyang mga simple magic tricks gamit ang mga kamay na hindi man lang ito nagsasalita. Napahanga si Laika sa bawat galaw ng mga kamay nito na nakasuot pa ng puting gloves at kung papaano ito magsagawa ng tricks. Napaka-smart at sexy nitong tingnan. Napapapalakpak siya kaya napatingin sa dako niya ang lalaki at nag-heart sign gamit ang mga daliri. Tila kinilig naman ang mga bisita. Napalingon siya sa kanyang likuran kung siya ba talaga ang tinitingnan ng lalaki. Pero wala namang ibang nakaupo sa mesa kundi sila lang ni John. Napangiti na lang si John na tumingin sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mga bata at nagpalakpakan. Nang matapos ang performance ay tinawag ng host si Louie para umakyat sa stage. Sinundo ng host si Louie sa upuan para sa personal daw na pagbati ni Mr. Guy. Happy birthday, Louie! I'm so happy na nagkita na ulit tayo. Alam mo bang matagal na panahon kong hinintay ang pagkakataon na magkita ulit tayo? Akala ko hindi na tayo magkikita. Siguro hindi mo pa ako kilala. Natigilan ito sa pagsasalita ngunit muling nagpatuloy. Pasensya ka na. 3 birthday mo ang lumipas na wala ako. Sorry talaga. Happy birthday, baby. Nagpantay ito ng mukha sa bata para ibigay ang balloons. Matiim nitong pinagmasdan at hinaplos ang mukha ng bata habang nakatingin lang si Louie sa nakatakip na maskara sa mukha nito. Natigilan si Laika at kinabahan nang marinig ang baritonong tinig ng lalaki na tila pamilyar sa kanya. Ang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Nangingilid ang kanyang mga luha na halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Hinintay niya ang mga susunod na pangyayari na tila naka-slow motion ang bawat segundo. Muling nagsalita ang lalaki sa harapan ng batang nakatingin lamang sa mukha nito. Ang pogi mo, Louie. Manang-mana ka sa daddy mo. I'm sorry, anak. Sana mapatawad mo ang daddy. Sabi nito habang unti-unting tinatanggal ang mask sa mukha nito. Tumambad ang gwapong mukha ni Liam sa harapan ng bata. Nakatitig lamang si Louie sa kaharap na tila natulala. I'm your daddy. Can I hug you, anak? Naglahad ito ng mga bisig. Walang pag-aalilangang niyakap naman ito ng bata na para bang matagal na nitong kilala ang ama. Agad na lumandas ang mga luha sa pisngi ni Laika habang usal ang pangalan ng asawa. Halos hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Pinahid niya ang kanyang luha nang makita niyang papalapit sa kinaroroonan niya si Liam habang karga-karga ang kanilang anak. Laika! Nangingilid ang mga luhang sinambit ang pangalan niya. Ngayon lang niya ulit narinig sa lalaki na binanggit ang totoo niyang pangalan. Hindi siya makapaniwalang magaling na si Liam at nasa harapan na niya ito ngayon. Ito pa rin ang lalaking minsan ay kinatakutan niya. Ngunit ito rin ang nag-iisang lalaking nakabihag ng kanyang puso at minamahal niya hanggang ngayon. Hindi na niya napigilan ng umiyak nang niyakap siya ng asawa. I'm sorry, Laika. Babe, hindi ka na masasaktan. Hindi na tayo magkukunwari. Hindi na tayo maghihiwalay pa. I love you. Mga salitang lalong nagpaiyak sa kanya habang yakap-yakap siya nito. Wala nang bahid ng mga nakaraan sa tiding ni Liam. Tuluyan na nga nitong sinarado ang mga alaala ni Stephanie.
Si Laika na ngayon at ang anak nilang si Louie ang panibago niyang mamahalin. Matagal niyang pinaghandaan ang muli nilang pagkikita ni Laika. Nang malaman niya na magiging daddy na siya, ay tinulungan niyang sarili na magpagaling at maging maayos. Matagal-tagal din bago siya tuluyang nakarecover at nakawala sa mga alaala ni Stephanie. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at halos lahat yata ng mga bisitang naroon ay napapaluha na rin. Lumapit si Liam sa mga magulang ni Laika at nagmano ito at buong puso na humingi ng tawad. Hindi matatawaran ang tuwang naramdaman ng mga magulang ni Laika dahil sa wakas ay buo na ang pamilya ng kanilang anak. Naging emosyonal man ang kaarawan ni Louie pero ito naman ang pinakamasayang kaarawan. Halos hindi siya binibitiwan ni Liam sa mga bisig hanggang sa matapos ang celebration. Habang kumakain sila ay saglit na tumayo si Liam sa hapag para puntahan si John. "Thank you, John. Ikaw talaga ang the best." Sinuntok nito ng mahina sa braso ang kaibigang si John. Tinapik naman siya ng malakas pabalik ni John. "Ikaw pa ba, bro? You're my best friend at kasama mo ako hindi lang sa mga kalokohan." Napangiti ito. "Anong plano mo?" tanong ni John. "Dadalhin ko na sila sa Manila." "Okay na ba kina tita at tito?" Tumingin si Liam sa kaibigan at napangiti. "Oo, kahapon pa nga tawag ng tawag si Mami. Tinatanong kung kailan tayo babalik. Excited na silang makita ang maliit na Liam." "What about Laika?" "Bro, sasama talaga ang loob ko sa'yo kapag hinayaan mo pang ipagtabuyan si Laika," ani John. "Not anymore, bro. From now on, I'll protect her and Louie." "Wait, napakunot noo si Liam. Why are you too concerned about Laika? May gusto ka ba sa asawa ko, ha? Magtapat ka nga." Napahagalpak ng tawa si John. "What are you saying? Are you jealous? Oh, come on. Hindi mo maiaalis sa akin yan. Mas madalas kayong mag-usap kaysa sa akin." Kunot noo na sabi ni Liam. Natigil lang ang pag-uusap nila nang patakbong lumapit sa kanila si Louie at hinawakan sila pareho sa kamay. "Tara po, Daddy. Ninong, sa table." Masiglang sabi nito. "Sure, baby." Kinarga ito ni Liam at hinalik-halikan pa sa pisngi. Hindi makapaniwala si Laika na ngayon ay magkakasama na ulit sila sa penthouse. Gabi na nang makarating sila at natutulog na si Louie habang karga ni Liam. Tila inantok na ito dahil panay lang ang kwentuhan at kulitan ng mag-ama habang nasa biyahe sila. Samantalang si Lyra naman ay dumiretso na sa kanyang boarding house na inihatid naman ni John. Sumunod si Laika kay Liam sa silid kung saan inilapag nito si Louie sa kama. "Such a good boy," anang lalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Tumingin ito kay Laika at napangiti. Ngayon lang niya napansin na hindi naman talaga kahawig ni Stephanie si Laika. Parang mas maganda pa si Stephanie kaysa sa kahit sinong babaeng dumaan sa buhay niya. Bumalik ang morena at natural na kulay nito. Para kay Liam, nakilala niya ang tunay na Laika noong muli silang nagkita na dala-dala na nito ang kanilang alak. Mula noon ay unti-unting nagkaroon ng linaw at pag-asa ang lahat. Sa bawat mga araw na lumilipas ay mas nananabik siyang makapiling ang kanyang mag-ina. Ngunit mapait ang tadhana dahil muli silang pinaghiwalay dahil wala siyang kakayahan na protektahan ang mga ito. Gayunpaman, nanatili ang mga ito sa kanyang alaala mula noon. "Ilalagay ko lang ang mga gamit namin sa closet sa kabilang kwarto," ani Laika. Ngumiti lang si Liam at lumapit sa kanya. "Sang kwarto mo ba ilalagay? This is our room. Tsaka pwede mo namang hayaan na muna yan at ako na mag-aayos," ani Liam na bahagyang hinila siya sa kamay para umupo sa kandungan nito. Niyakap siya nito ng patalikod at hinalikan sa batok at sa pisngi. Nararamdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Tila may dumadaloy na boltahe ng kuryente sa kanyang katawan nang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Ano kasi? Makalat? Kaya ayusin ko muna." Napangiti si Liam at hinilikan siya sa pisngi. "Iwas ka ng iwas.
Para-paraan lang ba yan? I love you, babe. Narinig niya mahinang pagtawa nito. I love you too. Akala ko talaga hindi na tayo magkikita. Naluluhang sambit niya. Sorry kung matagal, but I promised we will never be apart. Hindi na siya nito hinayaang sumagot dahil inihiga na siya nito sa kama at inangkin ang kanyang mga labi. Wala siyang dahilan para magprotesta pa. Matagal na siyang nananabik sa asawa at kahit 4 na taon na lumipas, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal niya dito. Inaasam-asam niya ang presensya at mga haplos nito. May nagbago na nga kay Liam. Hindi na ito ang dating tahimik at tila walang emosyon kung kasama. Huminto ito sa paghalik sa kanya ng kumilos si Louie at napayakap sa kanila. Si baby naman, istorbo. Let's go to the other room. Bulong nito at gumuhit ang pilyong ngiti. Baby, dito ka lang ha. May gagawin lang si daddy at si mommy. Pinandilatan niya ito ng mata at tinakpan ng bibig. Sabay binulungan. Huwag kang ang maingay. Baka magising siya. Tsaka pagod ako sa biyahe ano. Don't worry. Tatanggalin ko yung pagod mo. Muling sinakop nito ang kanyang mga labi hanggang sa naramdaman na lang niya na umangat na siya sa kama dahil buhat-buhat siya nito palabas ng silid. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Napapahagik-hik siya. Doon tayo sa kabilang room para makapagpahinga ka ng husto, okay? Napapangiti ito ng pilyo pero kinikilig naman siya ng husto. Wala siyang nagawa kundi hayaan na lang ang asawa. Miss na rin kasi niya ito. Nang maisara nito ang pintuan ay bahagya siya nitong ibinaba at agad na hinalikan siya sa mga labi. Mainit at punong-puno ng pananabik at pagmamahal sa isa't isa. Saglit na humiwalay ang kanilang mga labi at pinagmasdan ang mukha ni Liam nang may pag-aalala. Paano pala kung pumunta dito ang parents mo at palayasin nila ulit kami ni Louie? Sambit niya sa mahinang tinig na halos garalgal na. Biglang namuo ang kanyang mga luha. Liam pulled Laika's face closer to his and looked solemnly into her eyes. That will never happen again, my love. I promise. Totoo bang peke ang kasal natin? Biglang naguluhan ang mga mata ni Laika. Paulit-ulit kasing naalala ni Laika ang mga sinabi sa kanya noon ni Minerva na peke ang kasal nila ni Liam. Kaya gusto niya iyong kumpirmahin ngayong magaling na ang asawa. Umarko ang sulok ng mga labi ni Liam at marahang pinisil ang kanyang pisngi. Of course not. Mariing tanggi nito. Tila nakahinga siya ng maluwag sa itinugo ng lalaki pero nandoon pa rin ang kanyang pangamba. Sa tingin mo ba, pwede nilang ipawalang bisa iyon dahil sa mental illness? Pagpapatuloy pa niya. Lumapad ang ngiti ni Liam. Babe, it would be a crime if they take you away from me. You and Louie are the ones keeping me sane. Stop worrying dahil totoo ang kasal natin, okay? Muling sinakop nito ang kanyang mga labi. Babe, if you want, we can get married again. This time in church or kahit saan mo gusto. Yung dream wedding mo. Sa wakas ay pinal na suhestyon nito upang matigil ang kanyang agam-agam at pag-aalala. Talaga? Walang pagsidla ng kanyang tuwa. Yeah, and then you could wear the wedding dress Leia picked for you. Sabi pa nito na agad nagpaasim ng kanyang mukha. Naalala kasi niya ang mga panlalait ng kapatid nito sa kanya noon. Galit sa akin ang kapatid mo, kaya wag na lang. Gusto ko kung magpapakasal tayo ulit, sa iba na lang ako magpapagawa. Nakasimangot na siya at tila nawala sa mood. Ikaw naman, kalimutan mo na yon. Sorry na, ako na ang humihingi ng sorry, okay? Sige, kahit saan mo gusto, magpagawa, pwede. You deserve the best wedding gown, my love. Napailing na lang si Liam. Naalala kasi niya kung ano ang trato ng pamilya niya kay Laika, kaya naman hindi na niya papayagang mangyari ulit iyon. How about we move abroad? Suhestyon nito habang nakahiga na sila sa kama habang magkayakap. Abroad? Ayoko sa abroad. Napanguso si Laika. Babe, nothing to worry about. Kasama niyo naman ako. Tumagilid ito at niyakap siya habang nakahiga siya sa mga braso nito.
Saan naman tayo pupunta? Biglang naging curious si Laika. I don't just own one company in Manila. I own several properties around the world, including Taiwan. Taiwan? Napalunok si Laika nang marinig ang salitang Taiwan. Ang salitang iyon ay ang may pinakamalaking tumatak sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan. Ito ang nagpabago ng buhay niya ngayon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? From now on, ako na ang bahala. But this night, you must do your part as my wife. Napahagikik ito sabay sinakop ang kanyang mga labi. Marahan ngunit naging mapusok ito at makalipas ang ilang segundo, ramdam nila ang pananabik sa isa't isa. Buong puso na muling ipinagkaloob ni Laika ang kanyang sarili sa asawa. Sa sobrang saya ni Laika ay tila hindi siya dinadalaw ng antok. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na natutulog dahil sa pagod. Napangiti siya. Hinaplos ang mukha nito sabay hinalikan. Mahal na mahal kita, Liam. Bulong niya. Kumilos ito at nagising. Idinilat nito ang mga matang antok na. Why are you still up? It's already 2 o'clock. Tumingin ito sa relo na nasa side table. Gumuhit ang mga ngiti nito at niyakap siya. Alam ko na. Siguro gusto mo pa ng isang round ano? Ay nako, hindi Nanaginip lang ako kaya nagising ako. Pagdadahilan niyang agad na ipinikit ang mga mata. Napangiti na lang si Liam habang nagtakip sila ng kumot at ikinulong sa mga bisig ang asawa. Hindi na nakapaghintay ang mag-asawang Fajardo na dumalaw sila sa mansyon. Ang mga ito na ang pumunta sa penthouse upang makita ang kanilang apo at upang makahingi na rin ng tawad kay Laika. Humingi ng tawad si Andrew kay Laika habang kaharap si Liam. Buong puso namang tinanggap ni Laika ang paghingi ng tawad nito. Maya-maya lang ay lumabas ng silid si Louie na may daladalang mga laruan. Agad na nakatuon ito sa mga bisitang dumating. Daddy, sino po sila? Anito na patakbong lumapit sa ama na agad naman itong kinalong. Natuon ang paningin ni Andrew at Minerva sa apo. Naku, siya na ba ang apo namin? Kamukhang-kamukha mo siya, iho. Come to lolo. Ani Andrew na sabik na naglahad ng kanyang mga bisig para yakapin ang apo. Agad namang lumapit si Louie at nagmano sa dalawa. Tuwang-tuwa si Liam habang pinagmamasdan ng anak na magiliw na nakikipag-usap sa lolo at sa lola. Kahit laki itong probinsya, pero bibong-bibo ito at hindi mahiyain. You raised him well, babe. Thank you. Bulong ni Liam kay Laika na inakbayan ito habang nakaupo sa sofa, kaharap ang mga magulang. Naluluha naman si Minerva na niyakap din ang apo. Bakit po kayo umiiyak, Lola? Tanong ni Louie. Masayang-masaya lang ako, apo. Napakabait mo at nagsisisi ako na hindi ako naniwala agad noon. Diyos ko, anong nagawa ko sa apo ko? Umiiyak na mas lalong humigpit ang yakap nito kay Louie na walang kaalam-alam sa sinasabi nito. Bakit po kayo nagso-sorry, Lola? Inosenteng tanong ni Louie. Basta, sorry apo. Muling pinagmasdan ni Minerva ang bata sa mukha habang nagpupunas ng luha. Maya-maya pa ay naging abala na si Louie at Liam sa paglalaro. Samantalang si Minerva at Laika naman ang magkausap. I'm so sorry, Iha, sa mga nagawa namin sa'yo. Lalong-lalo na ako. I just want to protect my son pero nagkamali ako dahil muntik ko nang sirain ang buhay niya. Kami pala ang totoong sumira ng buhay niya, hindi ikaw. Naluluhang sambit ni Minerva. Napatangu-tangu na lang si Laika at niyakap ang biyanan. Okay na po, madam. Ang mahalaga po ngayon, magaling na si Liam. Mami na ang itawag mo sa akin, Iha. I'm so sorry. Napaluha si Laika sa kasiyahan na kanyang naramdaman. Napatawad ko na po kayo, Mami. Oh, Iha, thank you so much. Naiiyak at tila lalong nalusaw ang puso ni Minerva na muli siyang niyakap. Lumapit si Liam sa kanila at pareho silang inakbayan. Hey, bago kayo mag-iyakan dyan, pwede bang magmerienda muna tayo, Ma'am? Babe? Hinalikan ni Liam si Laika sa noo. Sure,
Mabuti pa nga iho. Ani ng ina. Ngumiti si Liam. I told you, ma'am. I don't want to starve my wife. She needs it. Susundan na kasi agad namin si Louie. Kinurot ito ni Laika sa tagiliran dahil tila bahagya siyang nahiya. Pero kinilig naman siya ng gusto. Pagkatapos ng halos isang buwan na preparasyon para sa kanilang kasal, ay narito na si Laika, nakatayo sa dulo ng mahabang aisle kung saan gaganapin ang kanilang muling pag-iisang dibdib ni Liam. Nakangiti sa kanya sa bandang dulo ang gwapong-gwapong groom na nakasuot ng white tuxedo. Napakaganda ni Laika sa suot nitong mermaid wedding dress, nakitang-kita ang hubog ng kanyang katawan na mas lalong pinatingkad ng disenyo ng gown na backless cut and its elegant long trail. Hindi pa man nag-uumpisa ang kanyang paglalakad sa aisle ay parang maiiyak na siya. Hawak-hawak naman siya ng kanyang mama at papa para ihatid sa dulo ng aisle. Nauna nang naglakad ang iba pang kasama sa entourage, kabilang na si John na siyang best man ni Liam at si Lyra naman na kanyang maid of honor. Napatingin siya kay Louie na ring bearer nang ito na naglalakad. Napangiti siya at tila hinaplos ang kanyang puso nang makarating ito sa dulot at kinarga ng amang si Liam habang nakangiting naghihintay sa kanya. Nag-umpisa na siyang maglakad sa saliw ng musikang Beautiful in White na lalong nagpaluha sa kanya. Hindi na niya mapigil ang mapaluha habang papalapit siya kay Liam. Hindi niya akalain na ang lalaking kinatatakutan niya noon ay ang lalaking mamahalin niya ng lubos. Walang pagsidla ng kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay nagkaayos na rin ang kani-kanilang pamilya at maayos na rin ang trato sa kanya ng kanyang mga in-laws. Kabilang na rin si Leia na hindi niya akalaing makakasundo niya. Mabait na ito sa kanya. Sa katunayan ay ito ang voluntaryong nagdisenyo ng kanyang wedding gown na labis naman niyang ikinatuwa. Nakita niyang napaluha si Minerva habang nakatanaw sa kanya. Nang makarating siya sa dulo ng aisle ay ibinigay na ni Liam si Louie sa kanyang best man na si John upang makapunta na ang mga ito sa upuan. She noticed Liam's red-rimmed eyes. Liam drew his face closer while fighting back his tears. You look so beautiful, my love. Sabi nito na tila lalong nagpalusaw ng kanyang puso. Liam can still make her cheeks burn. And all she could do was mouth a thank you. Nakita niya ang officiant na matiyagang naghihintay sa kanila. Liam offered his arm and in turn, she looped hers under his and then took their place in front. Inumpisahan na ng officiant ang ceremony for renewing their vows. Napalunok si Laika habang tinititigan ng buong pagmamahal ang kanyang asawa. Today, I promise you once more that I will love you in good times and in bad, in sickness and in health, in sorrow and in joy. I'll do my best with God's help to be strong for you and our son Louie. You are the first and last person I will love until my life is taken away. I adore you, babe. Matagal ko nang napagtanto na hindi pala mahal dahil mahal na mahal kita. Hinawakan ni Liam ang mukha ni Laika habang napangiti na hindi mapigil ang pagluha sa sobrang saya. Nang matapos, si Laika sa kanyang vow ay si Liam naman na nagsalita. He started off making a joke but towards the end, it let her raw. 4 years ago, I made a vow to a woman I hardly knew. I thought I knew what I was doing and like any fool. Bahagyang tumigil si Liam para humugot ng paghinga. I fell into a rabbit hole. His voice sounded fragile. Laika reached for his hand and squeezed. During my darkest hour, the only thing that stops me from sabotaging my future was that I have you and Louie. Sa pagkakataong ito ay lumandas na ang mga luha nito sa pisngi ni Liam na pinahid naman ni Laika gamit ang mga daliri at nagpatuloy ito. A year ago, our family would say otherwise, but I believe in this marriage. At sa pagkakataong ito, ay halos lahat ng mga bisita ay napapaluha na rin, pati si Dan na nasa back row. My illness tested this marriage.
But your enduring love saved me, showing me and everyone else that love really does prevail. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi pa ito tapos magsalita dahil sa halos garalgal na ang tinig nito. Ngunit muli ito nagpatuloy. Now, I stand before you today, ready to make a fresh start. Here, to reaffirm my commitment. I promise to love you, to honor you, to keep you and Louie, for better or worse, in illness and in health, for as long as we both shall live. Niyakap siya nito ng mahigpit at nagpalakpakan ng mga tao. Sa pagtatapos ng seremonya ay idineklara ng officiant, "You may kiss the bride for the second time." Masuyong inilapat ni Liam ang labi nito sa kanya. "I love you, my wife," bulong nito kay Laika. "I love you too, babe," tugon naman ni Laika. Madalas pa ring sumagi sa isipan ni John kung bakit sa lahat ng kanyang mga kaibigan ay si Liam pa na itinuring na niyang parang kapatid ang magtatraidor sa kanya noon. Napakaraming babae sa mundo, pero bakit ang kaisa-isang babaeng minahal niya na si Trixie at binalak na sanang pakasalan ang naging lihim na karelasyon nito? Paulit-ulit na sumisigaw ang mga katanungang iyon sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kaibigan na masayang nakikipaglaro sa anak nitong si Louie sa swimming pool. Gayunpaman, matagal na niyang napatawad ang kaibigan at nakita naman niyang hindi din pala karapat-dapat ang babaeng minahal at pinaglaanan ng oras dahil nahuli din niya itong may kasamang ibang lalaki habang sila pa. Napansin ni Liam ang kanyang pagdating kaya napaangat ito ng tingin. "Hey bro, kanina ka pa ba?" Napangiti siya. "Medyo, nakakatuwa lang kayong pagmasdan ni Louie." Aniyang inilapag ang bulaklak na daladala sa upuan. "Hay Ninong!" sigaw ni Louie. Ngumiti lang siya at nag-thumbs up sa inaanak. "Nasaan nga pala si Laika?" Napakamot siya sa dulo ng naningkit ang mga mata ni Liam na tumingin sa kanya. "You sure? Ang asawa ko ba talaga ang hinahanap mo o si Lyra?" tanong ni Liam. "Both. I mean, Lyra can stay here with you without her sister, right?" Kahit hindi siya umaamin, nagdududa yata itong kaibigan niya kung bakit madalas niyang itanong si Lyra. Mula noong lumipat ng project si Lyra ay pansamantalang umuwi muna ito sa penthouse kasama ng mag-asawa. "Absent kasi siya kanina, may kailangan akong i-follow up." Natawa si Liam sa kanyang mababaw na dahilan. "What's the use of your cellphone? Why don't you give her a call?" tanong nito. Ayaw ngang sumagot eh. Pagdadahilan niya. "Come on bro, it's not office hours. Bakit kailangan mo siyang sundan sa bahay?" Mukhang alam ko na. Natatawang tura ni Liam. Natawa na lang din siya. Mukhang kilala nila ang isa't isa kahit hindi na magsabi. "Alam mo naman pala eh, para namang hindi mo alam diskarte ko." Aniya. "Ewan ko lang kung makakalusot ka sa ate niya. Pagbutihin mo na lang." Kantsaw ni Liam sa kanya. Nang matapos ang kontrata ni Lyra sa unang project nito, ay inilipat na naman ito sa isang project kung saan ay madalas na nandoon si John para sa site inspection at doon nag-umpisa ang lihim na paghanga nito sa dalaga. Naglalakad sila noon sa site, nakakaumpisa pa lang. Napatingin siya sa isang engineer sa di kalayuan at seryosong nakatingin sa mga punch list nito. "What can you say about sir? Do you think the project is going well? You think we can finish it this year?" Tanong ng isang engineer na kausap niya. "Yeah, so lovely. But this year will not end without telling her." Napakunot noo ang kausap. "Pardon, sir?" I said, "Let's keep inspecting." Muli niyang binawi ang kanyang paningin sa dalaga at itinuon ang paningin sa pupuntahan nilang site for inspection. "Kuya John!" Tawag ni Lyra na lumabas at papalapit na sa kanila, kasunod naman nito ang ate niya. "Hindi kita nakita sa site. Bakit?" Aniya na excited na nilapitan si Lyra. Umupo sila sa di kalayuang wicker chair. Si Liam naman ay napatingin na lang sa asawa na masama na ang tingin sa dalawa na tila excited
na muling nagkita. "Hey babe, come here." Yaya nito sa asawa habang inaalalay lumangoy ang anak sa gilid ng pool. Napangiti na lang si Liam sa reaksyon ng asawa na halatang overprotective sa kapatid. Hinila ito ni Liam dahilan para mahulog sa tubig at mapayakap sa kanya. "Babe, hindi pa ako maliligo. Ano ka ba?" Protesta ni Laika. "Well, paano yan? Nabasa ka na. Halika, doon tayo." Yaya ni Liam para ilayo si Laika sa pag-uusap ni John at Lyra. Nagulat na lamang si Laika nang makita ang anak na si Louie na ang galing na pala nitong lumangoy. "Anak, paano ka natutong lumangoy? Di ba hindi ka naman marunong?" Natutuwang tanong nito. "Tinuruan po ako ni Daddy." Napailing na lang si Laika. Kaya pala, walang ginawa itong mag-ama kundi ang mag-practice araw-araw sa swimming pool. Maagang umuwi si Liam at laging excited na makasama sila. "Teka, nakakahalata na ako. Nirereto mo ba si John sa kapatid ko ha, babe?" Tanong ni Laika. Natawa na lamang si Liam. "Babe, matanda na yung kapatid mo. Ano naman kung magkagustuhan silang dalawa? Don't forget that John, the one who's been taking care of us all this time. Alam mo yan." Napabuntong hininga na lang si Laika. "Ayokong maranasan ng kapatid ko ang naranasan ko noon sa..." Nag-alangan si Laika na sabihin. "Sa mga magulang ko?" "I know, pero babe, kalimutan mo na yon. Isa pa, kilala ko ang mga magulang ni John. Hindi sila kagaya nila mommy at daddy noon. Pababait sila." Ani Liam habang nakaupo sa gutter ng pool sa kabilang side kung saan abot tanaw nila si John at Lyra. Napatingin si Laika sa asawa at kinindatan siya nito. Hindi pa rin mawala-wala ang kilig niya kahit asawa na niya ito. Lalo na nang mapadako ang kanyang paningin sa dibdib nito at sa matigas na abs nito. Mabilis siyang kinintalan nito ng halik sa labi na hindi niya napaghandaan. "Ikaw ha? Kanina mo pa ako nililibang para hindi ko makausap yung dalawa. Gusto ko lang namang linawin kay John kung anong pakay niya sa kapatid ko." "Well, look at them." Inginuso ni Liam ang dalawa. Nagtimpla ng kape si Lyra para kay John. Inilapag nito sa mesa ang 2 tasa ng kape. "Kuya John, I brewed coffee for you." Napailing na lang si John na kinuha ang kape. He just stared at her intently. "How many times have I told you not to call me kuya? I'm not your brother and I have no plans to adopt you as my sister." Ngumiti lang si Lyra na tila hindi makapaniwala. "Talaga? Okay, anong itatawag ko sa'yo? Sir?" "Call me sweetheart then." Instead, umarkom mga sulok ng mga labi nito. "Ano?" Namilog ang mga mata ni Lyra, ngunit baka sa mukha nito ang pamumula. Napahalakhak si John nang makita ang pamumula ng pisngi ni Lyra at napainom ng kape. "Thanks for the coffee, beauty," he teased. "Ay naku kuya, huwag mo nga akong maganyan-ganyan. Sa itsura mong yan, tiyak marami ka ng pinaiyak na babae." "Bago mo sabihin yan, kailangan mo ng patunay. May kakilala ka bang girlfriend ko o babaeng nililigawan ko? Sige nga." Aniya. Napanguso si Lyra. "Malay ko ba? See, wala ka naman palang kakilala eh. Ba't kaya yung nambibintang?" His gaze still followed Lyra kahit saan ito lumingon. Lalo siyang natutuwa dahil tila hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. Kahit wala itong make-up, ay likas na maganda ito. Simple lang pero hindi nakakasawa at iyon ang gusto niya. Her simplicity made his eyesight even more beautiful. It seems his taste in woman has changed. Tumikim si Laika na hindi nila namalayang lumapit sa kanila. "Kanino ko pa nakikita? Mukhang may kakaiba sa inyong dalawa." "Bakit?" Hindi nakatiis na nilapitan ni Laika ang dalawa. "Actually, I want to ask you, ate," ani ni John. "Ate? Tinawag mo akong ate?" Namilog ang mga mata ni Laika na hindi napigilan ni Liam na nasa likuran lang nito. "I mean, I want to ask permission para ligawan ng kapatid mo." Walang paligoy-ligoy na sabi ni John. "Anong sabi mo?" "Hindi. Napakabata pa niya.
Tila nabigla si Laika sa sinabi. Babe, magpalit ka kaya muna. Basang-basa ka oh. Let's go. Mamaya na lang tayo mag-usap-usap. Ani ni Liam na niyaya ang asawa at anak papunta sa loob habang naiwan ang dalawa. Mami, bakit galit ka po kay Ninong? Usisa naman ni Louie habang papasok sila sa loob ng bahay. Don't ask, ma'am. Mainit lang ang ulo ng mami mo kasi nagugutom na. Bulong ni Liam sa anak na napahagikik pa na nakatanggap tuloy ito ng malakas na tampal sa braso mula kay Laika. Hindi makakibo si Lyra sa sinabi ni John kanina lang. Hindi siya makapaniwala na may gusto din sa kanya si John. Gusto niyang kumpirmahin pero nahihiya siya at nawala ng lakas ng loob. Kung kanina ay napakadaldal niya, ngayon ay natahimik na siya. When will you accept my proposal? Tanong ni John. Anong proposal ba, kuya? Sinabi ko na sa ate mo na gusto kong manligaw. I'm sure naman, papayag siya. Kunyaring galit lang iyon. Ikaw, payag ka ba? Natatawa si Lyra. Teka, ganyan ka bang manligaw? As in, walang paligoy-ligoy? Yeah, bakit naman kailangan ko pang magpaligoy-ligoy kung gusto naman talaga kita? Hindi mo ba ako pwedeng magustuhan? Tanong ni John. Sa totoo lang, hindi ito ang unang pagkakataon na nagparamdam siya kay Lyra na gusto niyang manligaw. Kaya lang, hindi siya pinapansin ito. Mukhang dito siya nahirapan ng gusto dahil hindi ito naniniwala sa kanya. Say it, is there something you don't like about me? Tanong niya. Umiling si Lyra. Wala. Actually, napakabait mong tao. Tinulungan mo ang ate ko at hindi lang iyon, pati ako. Binigyan mo ng trabaho. Ipinagtanggol mo si ate noon sa parents ni Kuya Liam. Kaya wala akong masasabi na hindi maganda sa iyo. So yun naman pala eh. Tila nagningning ang mga mata ni John. Kaya lang, Kuya John? I said, drop the kuya. Bahagyang naiirita ito. Maliban lang sa isang bagay. Dagdag pa ni Lyra. And what is that? Masyado kang malapit sa mga babae at ayoko ng ganoong lalaki dahil mamamatay ako sa selos kapag naging boyfriend ko. Napangiti si John dahil sa tono ng pananalita ni Lyra ay mukhang nagseselos ito. Hindi naman niya kasalanan na maraming humahanga sa kanya. So, are you jealous? Of course not. Mariing tanggi nito. Masama daw magsinungaling kasi ako, sasabihin ko sa'yo. Crush kita. Love you. Malambing na sabi nito na lalong lumapad ang ngiti. Noon lang napansin ni Lyra ang nakatagong bouquet ng bulaklak nito na nasa likuran nito sabay iniabot sa kanya. For you. Hindi na makaimik si Lyra, ngunit otomatikong kinuha nito ang bulaklak. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng bulaklak mula sa lalaking gusto niya. Thank you. Sabay sabit ng buhok sa likod ng tenga. Bigla itong napalingon nang bumalik ang ate Laika nito. Ate? Kanina ka pa ba riyan? Mag-usap nga muna tayo, John. Sige na, Lyra. Iwanan mo muna kami ni John. Agad na tumalikod si Lyra at iniwan si Laika at John. Nang makaalis si Lyra ay kinumpronta ni Laika ang lalaki. So, nanliligaw ka sa kapatid ko? Seryoso ka ba talaga? Of course! Derechahang tugon ni John. Alam mo kung bakit ayaw na ayaw kong maranasan ni Lyra na magkaroon ng boyfriend lalo na ang katulad mo, John. I know what you're thinking, Laika. Pero makakaasa ka. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Kilala mo naman siguro ako. Matagal na, di ba? Ani John. Tila napanatag si Laika sa sinabi ni John at napatangu-tango na lang.